Ang bidyong ito ay mula naman sa isang Indonesian TikTokister na nagngangalang Vans. At kuha naman di umano ang bidyong ito isang araw matapos niyang makarinig ng boses ng isang babaeng umiyak at mga pagkatok habang siya ay nasa loob ng kanyang kwarto. At dahil mag-isa lamang siya ng mga oras na ito at wala namang ibang pwedeng pagmula ng mga tunog na ito, ay naisipan niyang i-record ang mga sumunod na pangyayari. Ini dari sekian kalinya aku diganggu lagi kayak minggu lalu. Sumpah, ini aku tadi habis nongkrong pulang, aku nggak tahu kok dengar cewek nangis. Sumpah, ini rasanya deket banget. Aku lagi di kamar nih ngurung diri, nggak berani keluar. Gimana ya, ini aku di kamar lah pokoknya. Oh. Habang siya ay nasa loob ng kanyang kwarto, maririnig ang tinig ng isang babae na umiiyak at malalakas na pagkatok sa pintuan ng kwarto. At bagamat balot ng takot ay naglakas loob pa rin siya na lumabas para alamin kung ano ang posibleng gumagawa ng mga tunog na ito. Siapa ya? Sumpah, aku di rumah sendiri. Aku maunya tidak keluar, cuman siapa ya? Aku maunya tidak keluar, cuman kalau aku tidak keluar makin diganggu lagi. Aduh, aku habis pulang nongkrong loh ini, tidak ada ganggu. Sumpah. Ini pasti yang di atas nih. Tahu aku nih. Apa tuh? Jawab. Sa kanyang paglabas ng kwarto ay muli siyang nakarinig ng mga malalakas na pagkatok. Pero ang higit na mas nagpakilabot sa kanya nung araw na ito ay nang makita niya ang animoy mukha ng isang babae na dumutungo sa kanya mula sa bahaging ito. Ayon kay Vance ay mag-isa lamang siya ng mga oras na ito at sigurado siya na wala namang ibang tao na naroon sa loob ng kanilang tahanan. Kung kaya naman wala siyang ideya kung sino ang babaeng ito. Pero posible nga kaya na isa itong multo? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang Japanese ghost hunter na si Risha kasama ang kanyang cameraman na si Kako-chan, pati na rin ang ghost hunting duo na sina Leader at Uchan, ay binisita ang isang abandonadong gusali sa Japan na pinaniniwalaang haunted. Ayon sa kwento ng mga taong pumapasok sa loob ng abandonadong gusaling ito, ay madalas din mo nang may maririnig na mga ingay, mga yabag at boses sa loob ng gusali. Kaya naman sinubukang mag-imbestiga ni Narisha para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. ことでやってきました。今のは何？なんかガーンって音？いや、みたいな。お腹鳴りました？いや、なってないです。鳴ってないですか？なんかちょいちょいっぽい音なかった？その音、後ろ。やばいね、結構。え、なんか、今なんか確実に引きずった音聞こえましたよね、中から。ズーって言いますよね。ちょっと行きますか。行きます？うわ。うわ。え、奥から音せんかった？奥。どの音ですか？それ、いけ、ドンみたいな。
こっち？そっち。奥。多分そっち。めっちゃ布団のことっすね。失礼します。なんかちょっとこの部屋なんか聞こえたとなんか理由あるんか？どんな音やったの？トーンみたいな。高い音うん。全然聞こえなかったです。俺も全然聞こえなかった。ちょっとやめてよ。ちょっとやめてよ。これをずっとウィーンって言ってるのはあ、それ僕も入ってきてからずっと聞こえてますね。そうですよね。耳鳴りみたいな音がずっと聞こえてるんですよ。そう。タクちゃんのライト Habang nasa labas pa lang ng abandonadong gusali ang grupo, ay nagumpisa na agad silang makarinig ng mga tunog na nagmumula sa loob nito. At habang sila ay nasa loob ng isa sa mga kwarto ng gusali, ay wala silang kamalay-malay na nahagip ng kanilang kamera sa refleksyong ito. Ang isang pulang imay na nasa likuran ng kameraman na si Kako-chan. Makikita natin sa bahaging ito na wala namang kahit anong kulay pula ang naroon sa dinaanan nila kanina papasok sa loob ng kwarto. Maging sa bahaging ito ay wala ka namang makikitang kahit na ano na nasa likuran ni Kako-chan. おやすみなさい。じゃあ、リーダはい。ー、よろしくお願いします。でも椅子小さすぎるやろって。どうやって寝んねん。おい、さっきからめっちゃ怖いって。ちょっとほんまに。俺叫んだらみんな声聞こえる？大丈夫。え？何の音？メスメスって聞こえたって。ちょっともうこれあかんわ。もう目開けられへんこんなん。迎えに来てもらえるまで。どこでしたっけ？どっから上がってきたんだ。待って。あ、ほんまにめっちゃ鳴ってる。ここから上がってきたと聞こえてなかったですよね。コンコンみたいな。いや、もう一切聞こえてなかったです。何の音じゃ。てっきりなんか水が垂れてるのかなとか。てっきりなんか水が垂れてるのかなとか。水が垂れてるのかなとか。水が垂れてるのかなとか。鳴ってるわ。行きます。怖すぎる。リーダーさんは怖い。こんな高く思いつくリーシャーさんが怖い。男子風呂より全然ちっちゃい。いや、なんか聞こえた。いや、めっちゃ聞こえましたよ。キャーみたいな。聞こえました。そう。そうですよね。めっちゃガサガサ言った。めっちゃこの中から音した。ミシミシって。でもここも荒れてますね。このシミなんすかね？ Nagumpisa na ring makarinig ang grupo ng mga tinig na animoy nagmumula sa isang babae. Pero nakita mo ba ang hindi nila napansin sa bahaging ito?
Kung hindi, pagmasdan mo ito dahil sandaling makikita dito ang isang pulang imahe na agad ding umalis. Makikita sa bahaging ito ng video na wala namang kahit na ano na kulay pula na malapit sa pintuan kung saan ito nakuhanan at wala silang kamaling-malay sa nakuhanan ito ng kanilang kamera. Matapos ito ay nagpasya naman si Narisha at Uchan na mag-imbestiga sa magkahiwalay na kwarto ng gusali habang sina Leader at Kako-chan naman ay naghintay na lamang sa kanilang sasakyan.はい、そしたらこちら男子風呂で一人検証の方を始めたいと思います。結構やリシャさん、あれずっと消えんねんけど。マスク外していい？あ、もういいっすよ。終わったらみんなで飯行く？行きましょうか。腹減ったら結構腹減りましたね。何食いに行く？リーシャさん何食う？ちょっと待って。びっくりした。何？ちょっといいな。ちょっとマジでまずい。やばい。Walang kamalay-malay si Ucha na habang siya ay nasa loob ng kwartong ito ay nahagip ng kanyang kamera ang isang pulang imahe na bigla na lang lumitaw sa bahaging ito. Matapos pa nito habang sina Leader at Kako-chan naman ay nasa loob ng kanilang sasakyan, nakita ni Kako-chan ang paglitaw ng isang pulang imahe malapit sa kanilang sasakyan. Matapos ang pangyayaring ito ay dito na nila napagpasyahang tapusin ang kanilang investigasyon. Pero ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ng kanilang grupo ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong gusaling ito sa Japan. Isa nga kayang multo ang ilang ulit na nakuhana ng kanilang kamera. Kayo, ano sa palagay nyo? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pang mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Limuel David at mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon di umano sa kwento nito ay madalas di umano siyang ginagampala ng isang demonyo na dahilan kung bakit ilang ulit na siyang lumilipat ng apartment. Pero kahit na anong layo pa di umano ng kanyang nililipatan ay tila ba sumusunod pa rin di umano ito sa kanya. At bagamat may kilabot pa rin siyang nararamdaman ay unti-unti na di umano siyang nasasanay sa halos gabi-gabing pagpaparamdam at pagpapakita nito. At isang gabi nga ay naisipan niya itong kuhana ng video.
nome de Jesus, sai daqui agora! Nagawa niyang makuhana ng video ang di umanay demonyo na sumilip mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Lakas loob naman niya itong sinundan pero hindi na ito muli pang nagpakita sa kanya. Ayon di umano sa uploader ng bidyong ito, ay tila sinusubukan di umano ng demonyong ito ang kanyang pananampalataya at ang kanyang tapang. Kung kaya naman hindi na di umano siya nagpapakita ng kahit anumang takot dito. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan niya sa bidyong ito? Isa nga kaya itong demonyo? Kayo na ang bahalang umasga. Ang mga bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers si Joanne Candelaria at ipinasa lang din di umano mga bidyong ito sa kanya. Pero ayon sa nakuha niyang impormasyon ay mula di umano ito sa isang lugar sa England kung saan sinasabing nagsimula na di umanong lumitaw ang mga di umano'y zombie. Narito ang mga bidyo na kanyang ibinahagi. Makikita nga sa mga bidyong ito ang di umano yung mga zombie na gumagala sa isang lugar sa England, maging sa tila military base na ito. Matapos kong matanggap ang mga bidyong ito ay sinubukan kong magsaliksik tungkol dito. At huwag kayong mag-alala dahil napagalaman ko na mula pala ito sa isang TikTok account na pinopromote lang ang isang attraction sa England kung saan maaari daw ma-experience ang pakiramdam at senaryo kung sakali man na magkaroon ng zombie apocalypse. Narito na naman tayo sa bahagi ng ating episode na isa na namang nakakagulat at nakakapangilabot na video. Kaya naman muli akong nagpapaalala na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin, ay mas makabubuti kung i-skip nyo na lang ang bidyong ito. Ang bidyong ito ay isa lamang short film o pagsasadula at ang kwento ay hango sa totoong karanasan ng isang lalaki. Isang gabi habang siya ay mag-isa sa kanilang tahanan at makarinig ng mga boses.
Habang siya ay nasa loob ng banyo at naglilinis, ay nagumpisa niyang marinig ang tila boses ng isang babae na sumasabay sa kanyang pagkanta. Dahilan para mapatakbo siya palabas ng banyo, pero hindi pa dito nagtatapos. Agak ni jiran ni. Aduh, terkejut aku. Angin. Kufur angin ni. Tak ada orang ni. Siapa yang tadi buka? Binatang ni boleh buka. Nakita niyang gumalaw ang pintuan ng banyo at muli niyang narinig ang boses ng babae na kumakanta. Naglakas loob siya na muling pumasok sa loob ng banyo at bagamat wala naman siyang nakita noong una, matapos niyang isara ang pintuan ay nagpakita sa kanya ang isang nakapangingilabot na multo. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!